So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po kasing nagpakalat sa amin ng info kanina na merong meeting daw na naganap kanina, alas 8 ng gabi. Bale, October 8, 2025, dyan sa may bandang Santa Mesa. Pero ang malupit po dito, no, ito daw po ay meeting ng mga DDS. At yung venue, doon daw sa mismong headquarters ng PDP Laban. Okay. So actually, medyo malupit po kasi itong screenshot po na to. Medyo duda nga rin po ako, no? Kasi baka nga naman trap lang ito. Baka pain. Kung hindi nga po totoo, itong screenshot po na kumakalat sa amin ngayon at vinlog namin at confirm namin na totoo ito, so demanda po ito. Kasi ang point dito, may mga attendance kasi dito nakalagay. Merong isang senador, dalawang congressman, tapos PDP Laban Party, yung PDP Laban Party, PDP Laban, no? Tsaka itong Maisog, no? So, so meron pang binabanggit dito na si Torion, SMNI, tsaka KOJC. Okay. So, ang point kasi natin dito, no? Kumakalat to sa amin. Kasi kung ito ay hindi totoo, edi ang ibig sabihin trap ito. Kung totoo naman tong screenshot na kumakalat sa amin ngayon, ibig sabihin naman nun, merong traitor sa inyo. So, ang tanong ngayon dito, totoo ba na merong meeting na nangyari kanina? So, pero pa dito, no, na-advise ko na din sila Prof. Nor at mag-flight siya bukas due to wake ng father niya. So, hindi ko kilala si Prof. Nor, no? Okay. Alam naman po kasi natin mga kababayan, no, na yung timing kasi nito, kung ito ay totoo kung ito ay totoo, kasi ako medyo duda pa kung totoo ito, ito rin po yung saktong timing din po kung kailan nga po gumawa ng katangahan itong si Kiko Barsaga. So, tingnan nyo to, no? Sabi dito, Kiko Barsaga's big vlog reveal, vlogger, no? Is impeachment complaint versus PBBM. So, merong merong dokumento nga itong si Kiko Barsaga na pinakita na meron siyang impeachment complaint kay PBBM. At tandaan po natin mga kababayan, yung impeachment po, nanggagaling po ito lagi sa House. So ang gagawin na lang dito ni Kiko Barsaga, yung hawak-hawak niyang papel, ipapasa niya po ito sa Secretary General para mag-proceed. Pag hindi niya pinasa ito, wala ito, drama lang ito. So basahin natin yung report. Sabi pa dito, Barsaga must file and endorse the impeachment complaint. Sabi ko na nga, ito na nga, di ba? Before the House Secretary General. If she follows through, it will have been the first impeachment complaint filed against Marcos. It was Marcos himself who exposed the alleged anomalies in the government's flood mitigation projects. Hindi ko makuha yung point, no? Tanga-tanga po talaga ng mga taong to, no? Ay, hindi. So, sorry pala. Ito pala, hindi ko pala napakita. Ayan, ito pala yung binabasa ko. Okay. So para mas malinaw mga kababayan, may video siya dito Tingnan niyo to. Yan. Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos. So ito yung pinapakita niyang dokumento, no? Lakihan nga natin ng konti. Sige. It is the Marcos impeachment complaint. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Bye-bye, Marcos! Bye-bye, Marcos! Oh, abnormal. Abnormal pala to, no? So, mga kababayan po kasi, bukod nga po dyan, ang nakakatawa kasi dito, yung ginawa na yan ni Kiko Barsaga, nabalita po yan sa isang social media po sa China. So, ito yan Yan. O yan, no? China Facebook ata ito, no? Ano pangalan to? China TV. So, sabi dito, no? Congressman Barsaga speech on the call of the people for President Marcos resignation. Ayan. Okay. So, may parang picture dito. Saan na ba yan? Yan. So, actually, video rin po ito no? Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Ito. Since our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies.
Ayan na to. Walang yada. May music pa pala. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession So ano yung pinapakita niya dito? Tinangan natin. Marcos Mindanao si Puta tanga pala to eh, no? Marcos Mindanao secession doomed to fail. So si kay Digong to ah. Kay Digong yung secession na yan ah. Di ba yung gustong pahiwalayin ni Digong yung Mindanao? Kay Digong yun ah. Oh. to the escalating So, ibig sabihin pabor pala itong si Kiko Barsaga na taga Dasmariñas, Cavite na humiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. Ayun ba ibig sabihin nito? tensions almost leading us to war. And lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of Nakakagulo kasi. Hindi gets ko yung point niya eh. So, nakakagulo nga daw kaya gusto daw humiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Hindi pa gustong humiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Si Duterte lang po may gusto nun. Yung secession na yun. Kay Digong yun. Tanga talaga nito, no? Hindi nga po pinansin ng mga taga Mindanao yan. Hindi nga po kinagat ng mga taga Mindanao yan. Kasi ginamit mo pa dito. Ano ba yan? flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation Kasi pati yung pagtanggal daw sa kanya sa Ethics Committee, abnormal ka kasi. No, napaka-unbecoming mo kasi bilang isang congressman. of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president. O yun pala yung rason niya. No? Nakakagulo daw pa sa Pilipinas dahil gusto daw humiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Implicated daw si Martin Romualdez. Tapos yung anak niya daw, no, si Sandro Marcos. Ano sabi niya kay Sandro? To me by the people to call for his has over Congress. I believe they will succeed. Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress. I believe they will succeed soon. So masyado daw makapangyarihan daw si Sandro sa Congress. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. Okay. So ano bang gusto kong palabasin dito mga kababayan? So kasi po merong movement po ngayon. No, ito na nga 'di ba? Meron kasing ginagawa itong si Kiko Barsaga para pa-impeach si PBBM. And then sakto mga kababayan, biglang may magpapakalat sa amin ng ganitong klaseng information na meron daw meeting. No? Isang senador at 2 congressman daw po yung kasama. Okay. And by the way, no, hindi lang naman kasi ako nakatanggap ng message na to. Marami to eh. Actually, na-post niya ito ni Coach Jarrett eh. Saan ba yung post ni Coach Jarrett dito? Pakita ko sa inyo. Ito lang. Ito ata yun eh. Yan. So, nag-post si Coach Jarrett. Malamang, no? Hindi pa kami nag-uusap tungkol dito. Pero malamang nakakuha. Kasi paras na yung info na nakuha ko eh. Baka nakatanggap din to ng screenshot, no? Ewan ko na kung totoo. Pero mukhang parehas eh. Kasi sabi Coach Jarrett, happening tonight daw, 8 p.m. So ito rin yung sinasabi ko kanina. Meeting daw ng PDP. Maisog, Barsaga, Marcoleta, at UPI. Sa PDP headquarters. O yan na, dapat walang absent kasi kumalat na. So ito na nga po, Barsaga, Marcoleta. So yung senador po kasi na nakalagay dito sa akin, si Rodante Marcoleta. Tama ba? O tama nga dito nga, Sen Marcoleta. O andito nga, tapos Kiko Barsaga. So, si Paulo ata, di ko lang alam kung, parang wala namang Paulo na nakalagay dito. Hindi kasi ayoko lang ipakita mga kababayan kasi. No, kasi baka kasi trap. Baka trap lang ito, baka pinapasakayan lang kami ng mga DDS kapag kinontent namin to, tapos kinonfirm namin na totoo. Kundi cyber libel ang yayariin sa amin dito. And actually, meron akong nabalitaan no, na itong ginawa ni
Paulo Marcoleta sa isang PBBM supporter, no? Na, ano ba, sino ba yan? Yung may-ari ng isang Facebook page na tinakot daw ng demanda. Ewan ko lang kung totoo yun, ha. So, bukod nga po dyan kay Coach Jared, no, pinost din to ni Mike, eh. Ano ba yan? Ito, pakita ko sa inyo. Oh, pati rin si Mike at si Jake Magnus, pinost din nila to. Si Ballpoint Man din, pinost din ni Ballpoint Man to, no? Nakita ko rin, eh. Balita ko, mamayang 8 p.m. may meeting si Kiko Barsaga. Kasama si Kiko Barsaga pala, no? Marcoleta, UPI, at dapat daw isama si Torion. No? So, malamang nakatanggap din ng screenshot to. Yon. So yun, no? So yun, mga kababayan, no? Kasi tandaan natin mga ka-streetwise, no? Actually, meron pa ata silang rally na niluluto. No? At yung intention lang talaga nila is pababain po si PBBM. Actually, napaka-untiming naman nun, no? 3 taon na lang yung presidente. So, ano ba? Ano bang problema ninyo? Bakit gusto nyo paalisin? Kasi mga kababayan, no? Base po sa nangyayari sa Pilipinas, sa history ng Pilipinas, kapag lumagpas na po ng 3 taon yung presidente, hindi na po ganun kalakas yung movement ng oposisyon para pabagsakan yung presidente. Naghihintay na lang po yan naghihintay na lang po yan ng susunod na eleksyon. Kasi next year, natapos ng taon na to, 2 taon na lang yung presidente, malimit pag ganyan, hinihintay na lang po. For example, para makuha nyo yung point. Nung panahon po ni Digong, from 2016 hanggang 2018, malakas po talaga yung panawagan nun na impeach Digong, 'di ba? Yung pabagsakin si Digong, no? Ganon. Pero pagpasok po ng 2020, wala na. Nakafocus na po yung mga tao sa paparating na eleksyon. Pero itong mga kababayan, no? More than 2 years na si PBBM. Bakit gusto pa nila pabagsakin? So ano ba, meron bang sasabog na expose? No, parang ganun ang lumalabas dito dahil malamang sa pagtatalaga kay Boying Rimulya bilang ombudsman, meron kayong kinakatakot? Ewan natin, no? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa sinasabi nga daw na syempre umiiwas tayo ng cyber libel dito, kaya puro tayo daw kasi hindi naman tayo sigurado ng totoo to, pero ang point dito, may nagpapakalat sa amin ang screenshot na to, no, yung meeting po na yan. So kayo ba, naniniwala ba kayo dito, no? At syempre kung ito man ay totoo at invited si Kiko Barsaga, so ibig sabihin nito, connected ito dito sa ilulutong impeachment ni Kiko Barsaga na baliw, no? So kahit comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan, gusto yung replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yan. So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. Thank you, salamat, and babush.